dating De La Salle College na ngayon ay isang universidad na ay naging eksena ng isang malagim na pangyayari noong World War II. Kasama natin si Xiao Chua para idetalye ang pangyayaring ito sa Showtime, Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po. It's Showtime! 68 years ago, minasakir ng hukbong pandagat ng mga Christian brothers at mga refugee sa De La Salle College sa Maynila. Noong isang linggo, isang serye ng tour ang aking isinagawa kasama ng College of Liberal Arts na nag-aalala sa kasaysayan ng DLSU at sa trahedyang ito. Ngunit, bakit nga ba nangyari ang massacre? Nang parating na ang mga Amerikano noong February 1945, inudyok ni Archbishop Michael Doherty na umalis na ang mga nasa De La Salle College at baka manganib ang buhay nila sa magiging labanan. Ngunit, nagpasya ang direktor nilang si Brother Egbert Xavier na manatili na lamang sa gusaling dinisenyo ni Tomas Mapua dahil sa tibay at kapal ng mga pader nito. Maaari lamang silang manganib kung direct hit ang mangyari. Malaking konsiderasyon din na nais ng mga brothers na mapanatili ang eskwelahan para sa pagtatapos ng digmaan. Makakapagsimula na agad ng klase. Noong February 6, nagtanong ang mga Hapones kay Brother Xavier kung ilan ang mga tao sa loob ng gusali. Ang nasagot niya ay 101. Nang binilang, 68 lamang pala ang mga ito. Naghinala ang mga Hapones na baka nagtatago ng mga sniper ang mga brothers. Nababaril daw sila sa katabing Nippon Club. Kinabukasan, kinapkapan ng lahat ng tao ng mga Hapones, si Judge Carlos at si Brother Xavier. Hindi na sila nakita pa ng buhay. Noong February 12, bumalik ang mga Hapones, naghahanap ng gerilya, nakikain pa ng tanghalian at umalis. Sa kanilang pagbalik, nilusob nila, pinagsasaksak at pinagbabaril ang mga tao sa gusali. Sa malapit sa hagdanan ng South Wing sa may cellar, napagtanto na ni Brother Flavius Leo na mamamatay na sila. Kaya humingi siya ng absolusyon. Sa katabi niya noon, ang kapelyan na si Father Francis Cosgrave. Habang nagdadasal si Father Cosgrave, inundayan na sila ng saksak ng mga Hapones. Katabi nila ang Vasquez Prada family na pinatay rin. Ang kanilang ilaw ng tahanan, si Helen, sa kanyang kakasigaw ay pinaglaruan pa ng mga Hapones. Pinutol-putol ang mga bahagi ng kanyang katawan habang pinagtatawanan siya. Nagkunwaring patay ang 5 taong gulang na anak niyang si Fernando. Namatay siya makalipas pa ang 2 araw. Pinalabas ang mga nasa cellar at pinagsasaksak. Buhay si Father Cosgrave at ilang taong hindi lumabas sa cellar. Umakyat din ang mga Hapones sa chapel at pinagpapatay ang mga tao doon, liban sa mga nakakyat sa hagdanan na ito sa altar. Sa railings na ito, iniwan ng mga Hapones ang mga brothers na unti-unting namamatay. Ang nakapagtago sa Siam na si Enrique Vasquez Prada ay nakitang buhay pa ang kanyang anak na si Fernando at pinakain niya ito. Muling bumalik ang mga Hapones at pinatay ang Ginoo. Hindi na pinansin si Fernando na akala nila'y mamamatay din sa mga sugat na natamo. Lahat-lahat sa trahedyang nangyari, 16 brothers ang namatay, 25 na sibilyan. Ayon kay Professor Jose Victor Jimenez, ang historiador ng DLSU, ang nangyaring massacre ay bahagi ng isang sistematiko at hindi desperadong paglipol ng mga sibilyan sa buong Maynila na maaaring may basbas pa ng Tokyo. Anuman, hindi lamang biktima ang mga Christian brothers. Bayani sila ng mga Lasalliano sapagkat dahil sa kanila nanatiling nakatayo ang paaralan hanggang umabot ito ng 100 taon noong 2011. Gayon din, bayani ang mga brothers ng bayan natin. Nagbibigay pala ng suporta sa pamamagitan ni Brother Xavier sa mga gerilyang tagapagtanggol ng kalayaan ang mga brothers, kahit na sila mismo ay kapos na. Mabuhay ang mga bayaning Lasalliano. Animo Lasal! Ako po si Xiao Chua para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Showtime.